Ang sabi kasi sa akin ni ate, ang laki na nung 3K kada kinsenas. Magkano lang naman gastos ng bata kung bibili ka ng pagkain niya, di ba? Hindi naman lumalagpas ng isang kaban yung nakakain niya kada buwan. Tapos sa grocery pa. Oh, malaki na yung 3K nun. Dapat nga raw grocery na lang ibinibigay ko kada kinsenas para hindi ako malugi. Kasi hindi naman namin alam kung saan mo dinadala yung pera na para dapat sa anak natin. Malay ko bang ginagamit mo pansarili, kaya todo ka makagipit sa akin para magbigay ako ng sustento. Hindi ko dinadala kung saan ang pera. Sige, kung ayaw mo magbigay ng sustento, ipapaalam ko itong pinagsasabi mo sa attorney. Tandaan mo, may pinirmahan tayong legal documents. Andoon yung pangako mo kung magkanong ibibigay mo kada kinsenas. Hindi naman kasali ang ate mo sa issue natin ha. Huwag siya mangialam dito. Matanda ka na. Hindi ka bata na kailangan sumunod sa sinasabi ng ate mo. Magkaroon ka ng sarili mong utak. At abogado ang kausap natin. Hindi lang yun eme-eme lang. Pero bahala ka. Hindi naman dapat ako nakikipagtalo pa sa'yo. Magkita na lang tayo sa korte. Isama mo ate mo para mapahiya siya doon. May anak siya. Dapat alam niya kung anong karapatan ng bata. Pero pare-pareho kayong hindi nag-iisip. Akala nyo nilalamangan kayo? Para kay Apple itong ginagawa ko. Para sa karapatan ng anak ko. Ito ang mga istorya ni Lola Telang. Ang pagiging ama ay isang responsibilidad. Nagkaroon man ng magandang samahan sa asawa o nauwi sa hiwalayan. Dahil ang bata ay kargo pa rin nila. Pero ang responsibilidad na yon ang pilit na iniiwasan ni Kenneth. Ayaw niyang magbigay ng sustento sa anak. Pero yun din ang bagay na magbibigay sa kanya ng parusa na tila ba susukuan niya. Magagawa niya pa kayang magbago? O sadyang dadalhin na lang niya ang kasalanan na yon habang buhay? Hindi na naman makontak tong lalaki na to. Naka-restrict ako sa messenger. Isa pa talaga. Kapag ako nainis, ipopost kong pagmumukha niya sa social media. Ay, go bakla! Support ako dyan! Ayaw mo kasi na ako mag-post sa mukha niyan Kakalat talaga yun sa lahat ng group. Ewan ko kung hindi pagpiesta ng sigbin niyang mukha. Inaalala ko lang kasi yung nanay niya. Alam mo namang sakitin yun. Mamaya sa sobrang sama ng loob nun atakihin sa puso. Ayaw nun napapahiya ang mga anak niya. Inaalala mo yung nanay niya. Samantalang di naman nila inaalala yung anak niyo. Kapal na mukha niya. Itong asawa-asawahan niya lang ang kakausapin ko. Sabihin ko na pagsabihan niya tong si Kenneth na magbigay naman ng sustento sa bata. Hindi naman malaki ang hinihingi ko. Asa ka naman natutulungan kanya? Sasabihin lang niya sa'yo na siya na ang magsasabi. Pero ang totoo niyan, ayaw niya rin mabawasan ng pera na ibinibigay sa kanya ni Kenneth. Tandaan mo single mom din yun na may 3 anak nung pinatulan ng ex mo. Kalain mo yon? Iniwan ng asawa at anak para sumama sa single mom na may 3 anak? Don't get me wrong Walang problema sa akin ang single mom. Pero yung jowa ng ex mo, malandi na single mom. Pumayag maging kabit para may makuwang sustento sa mga anak. Buti pa yung ibang single mom hindi mga agaw ng lalaki. Tapos ngayon, sinusustentuhan ng anak ng iba, samantalang walang maibigay sa anak niya. Ay, mas lalo akong na-stress. Hindi ako makapagtrabaho ngayon. Kasalanan ko rin naman to Kung sana namili ako ng lalaki, hindi sana ganito. Pero nung bago kami, hindi naman siya ganyan Nagbago na lang nung nagkaanak kami. Naging babaero na hanggang sa nakipaghiwalay na ako. Ang ganda ng usapan namin na magsusustento siya sa bata. Ay nako, kung ako sa'yo, kasuhan mo yan. Kasal kayong dalawa May legal na karapatan ng inaanak ko Kaya huwag kang papayag na lahat ng pera niya ay mapunta doon sa anak ng babae niya na hindi naman niya anak. Tingnan mo sa huli kawawa yan. Baka kay Apple pa yan manghingi ng pera kapag tumanda siyang mag-isa. Kasi iniwan na siya ng mga taong sinusustentuhan niya na hindi naman niya kadugo. O ayan, nag-reply na. Nasa meeting daw siya kanina. Wala raw siyang maibibigay kasi mag-birthday yung bunso nila. Wow! Bunso nila? Na para bang may ambag siya noong nabuo yon?
Swerte talaga ng bago niyang pamilya. Hayaan mo, ako na lang magbibigay ng pambili ng uniform ng inaanak ko. Hindi na, wag na, baliw ka. Okay lang. Kaya ko naman yan. Mag-CA na lang ako. Wag na, ako na to. Wala naman akong ibang pinagkakagasusan kundi ang mga boylet ko eh. Kaya wala munang fireworks sa ngayon. Dahil kay Baby Apple ko muna ibibigay ang kita ko. Huwag ka na mahiya, no? Hindi, biro lang. Pero serious ako na ako na ang sasagot ng uniform ng inaanak ko, ha? Kamukha ko naman siya eh. Parehas kaming maganda. Salamat talaga, Cherry. Yaan mo, kapag natuloy na ako sa pagtayuan ko, ako naman ang babawi sa'yo. Ay naku, no need na bumawi, no? Ang gawin mo, bumawi na lang kayo ng anak mo. Kung kaya naman, huwag ka nang manghingi ng pera doon sa walang kwentang Kenneth na yon. Hindi alam ang responsibilidad sa buhay. Kakainis. O siya, tara na, umuwi na tayo. 17 taong gulang pa lamang si Erica nung nagkaroon sila ng anak ni Kenneth. Ikinasal naman sila noong tumungtong na siya sa hustong edad. Pero malaki ang nagbago sa relasyon nila. Halos mag-iisang taon na rin silang naghiwalay. Simula noon, hindi na nagbibigay ng sustento si Kenneth. May trabaho naman si Erica pero hindi sapat ang perang kinikita niya para sa kanilang 2 anak. Sa tindahan ng gulay sa palengke siya namamasukan dahil hindi rin naman siya nakapagtapos ng pag-aaral, kaya wala siyang makitang maayos na trabaho. Isa yon sa naging pagsisisi niya. Kung sana ay mas pinagtuunan niya ng pansin ang pag-aaral noon, wala saan na siya sa sitwasyon niya ngayon. Pero dahil may anak na rin naman siya, mas pinipili na lang niyang magsumikap sa buhay. Ilang araw pa ang lumipas, nakatanggap siya ng tawag mula sa dating asawa. Nakikipagkita ito sa kanya. Nagpunta naman siya. Sahod mo kahapon, baka naman pwedeng magbigay ka ng sustento sa anak mo. Nasa na yung napag-usapan natin. Nagsabi na ako kina mama mo, kaso wala rin sila maibibigay dahil may sakit siya. Hindi naman ako nanghihingi sa kanila. Ang sinasabi ko lang, yung ipaalala sa'yo kung ano ba ang responsibilidad mo sa anak ko. Oo, may pera naman ako dito. Magkano ba kailangan mo? Kaya na ba yung 3K? Oo, okay na yan. Pandagdag na rin sa pambili ng gamit ni Apple. Papasok na kasi siya. Libre naman yung school pero yung mga gagamitin niya kailangan kong bilhin. Sana naman, huwag ka na magbigay ng stress. Hindi ko naman kayo pinakikialaman ng bago mong asawa eh. Pero huwag mo kalimutan kung ano yung kailangan ng anak mo. Tara, sama ka sa akin para maibigay ko yung 3K. Hindi mo pa dinala ngayon? Andun sa hotel. Tarantado ka ba? Magbibigay ka ng 3K para sa anak mo tapos sa hotel ko pa kukunin? Hindi ako tanga. Alam ko tong ginagawa mo ah. May asawa ka na nga eh. Hindi ka pa rin makontento sa kanya. Sige na, minsan lang naman to eh. Kung nakukulangan ka sa 3K, pwede naman gawing 5K. Ang pinag-uusapan natin dito yung sustento mo sa anak natin. Hindi yung pagbebenta ko ng katawan ko sa'yo. Pera ni Apple ang kinukuha ko. Tapos ngayon gusto mong magmuka akong babaeng bayaran? Nahihibang ka na talaga. Ayaw mo? Ayoko. O edi wala. Sayang naman yung 5K na ibibigay ko kay Apple. Ikaw pa tong tumatanggi. Tapos magagalit ka sa akin kapag hindi ako nagbigay ng sustento sa anak natin. Ikaw rin naman tong may ayaw gawin para makakuha siya ng sustento eh. Siyempre, kailangan may kapalit din yung perang pinaghirapan ko, no? O sige na. Total, ayaw mo naman eh. Aalis na ako. Galit na galit si Erica, kaya nasampal niya ang dating asawa. Pinagmumura niya rin ito. Dahil nga hindi siya pumayag sa nais nitong gawin sa kanya, hindi nagbigay ng kahit na magkano para sa anak nila. Sinabi niya rin agad sa kaibigan niya kung ano ang napag-usapan nila ni Kenneth. Ay, ang walang hiya na yon. Ginawa ka pang bayarang babae. Parang akala niya ganun lang yon. Kulang pa nga yung sampal na ginawa ko sa kanya eh. Buwisit siya. Baka akala niya ganun lang akong babae. Hindi porket kailangan ng anak namin ng pera, ganun niya na lang ako kadali makukuha. Isa pa, di ba dapat kusa niyang binibigay yung para sa bata? Yung hindi na siya hihingi ng kapalit? Sobrang katika mo ng sigbi na yon. Hindi na nga siya nakontento sa'yo noon eh. Tapos ngayon eh, di pa rin ba siya kontento sa bago niyang babae? Hindi na nandiri sa sarili? Hindi na talaga magbabago yung ganong klase ng tao. Eh yun na nga,
Nagulat ako. Akala ko naman bigla na niyang napagtanto na yung ginagawa niya sa anak niya hindi tama. Yung tinitipid niya, tapos anak ng iba yung binubuhay niya. Yun pala, may iba lang gustong gawin sa akin. Ay nako, wag mo na siyang kausapin ha. Hayaan mo na siya. Kapag nagsisi yan, huli na ang lahat. Hindi pwede yung ganyan na ikaw lang lagi nagmamakawa para sa anak ninyo. Responsibilidad niya yon, no? Dapat bilang lalaki, alam niya yon. Ako nga tong bakla Alam ko kung ano yung responsibilidad dapat ng ama Binlock ko nga ngayon. Panay kasi ang chat sa akin. Kung ano-anong pag-aaya. Kapag ako naman ang hihingi ng sustento sa anak, hindi ako sinisin. Tapos kapag kalibugan niya, gusto niyang palagi kami mag-usap. Ay, wala na talaga sa husto yung utak ng ex mo. Hayaan mo na siya. Bahala na siya sa buhay niya. Kahit nasabihin ni Erica na gusto na niyang hayaan si Kenneth, pansin niyang kulang talaga ang pera niya para sa anak niya. Wala naman siyang ibang sinusustentuhan dahil wala naman siyang ibang kapatid. Matagal na ring patay ang mga magulang niya. Kaya mahirap talaga para sa kanya ang maging mag-isa. Kung wala si Cherry, maaaring hirap na hirap talaga siya sa buhay. Marami na siyang utang sa kanyang kaibigan. Pero dahil mabait ito, hindi siya sinisingil o kaya ay sinusumbatan. Kahit ang pamilya ni Kenneth, walang naibibigay sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng problema kay Apple. Isinugod ito sa ospital matapos masanggi ng sasakyan. Dahil tumakas ang nakasanggi sa bata, sila ang sasagot ng gastos sa ospital at gamutan. Sa sobrang problemado ni Erica, nagpunta siya sa trabaho ng dating asawa. Wala ito roon kaya pumunta siya sa bahay nito. Pero ang unang kumausap sa kanya ay ang bagong asawa ni Kenneth. Hindi kasi siya sumasagot sa tawag ko. Sabi naman ng mama niya, na-chat na niya kay Kenneth yung nangyari sa bata. Gusto ko lang naman siya makausap. Nagalit sa kanya ang babae at sinabi na kaya lang siya naroon dahil gusto niyang guluhin ang kanilang relasyon. Ipinaliwanag ni Erica na matagal na siyang walang pagmamahal kay Kenneth at wala siyang balak na bumalik ulit ito sa kanilang buhay. Pero hindi siya pinaniwalaan ng babae. Pinagsaraduhan siya ng pinto at sinabing walang maibibigay si Kenneth dahil nga nagastos na ang lahat ng pera sa mga bata. Siya rin ang may hawak ng ATM nito. Hindi siya nagbibigay ng sobrang pera para hindi makapagsustento sa isa niyang anak, sa tunay na anak. Naiiyak na lang ang dalaga pero wala siyang ibang malapitan. Hanggang sa dumating ang kanyang kaibigan. Bakla, okay na to. Naibigay ko na nga yung isa kong laptop O ayan, may pera na tayo para kay Apple. Ano ka ba naman? Bakit naman nagbenta ka pa ng gamit mo? Okay lang yun, ano ka ba? Di ba 3 ang laptop ko? Ano naman ang gagawin ko doon? Isa lang naman ang ginagamit ko. Kaya naman nakatambak lang sa bahay, di ba? Masisira lang din yon. Di may pakinabang ngayon na naibenta ko. Nahihiya na ako sa mga pinaggagawa mo. Ikaw pa yung mukhang tatay sa anak ko Hoy, anong tatay? Ninang ako, no? Mami nang. Basta, yun na nga. Yung tatay niya, ayun. Lahat ng perang pinaghihirapan andoon sa anak ng iba. Hindi man lang ako hinarap. Nagpunta ka sa kanila? Oo, nagbabakasakali kasi ako. Kaunting tulong lang naman yung kailangan ko Pandagdag lang sa pera na meron ako. Huling bigay niya kay Apple, nasa 700 lang yun. Tapos, 5 months na nagdaan. Kapag nagbibigay yun, hindi man lang tumataas ng 1,000. Gaga ka ba? Sinabi ko nga sa'yo na pabayaan mo na siya, di ba? Hindi magbibigay. Paano? Takot yun sa bago niyang asawa. Kaya nga kahit di niya anak yung 3 bata siya naging tatay at bumubuhay doon. Kita ko nga sa post ng babae na may bagong tablet yung panganay niya. Bigay nga raw ni Kenneth. Magkano yung tablet na ganun? Tapos cash pa ata nabili. Nakakuha ata ng bonus. Hayaan mo na nga kasi. Alam mo makakarma rin yung mga ganong lalaki. Damay na natin yung bago niyang asawa na masama rin ang ugali. Buti sana kung nagsasama sila tapos turuan niya si Kenneth na maging responsable rin sa totoong anak. Kaso, siya pa itong nagsiselos kapag magbibigay ng bare sa totoong anak. Kaya wala akong respeto sa mga ganong klase ng babae Ewan ko, napapaisip na nga ako.
Di ba si Ate Jadaline, nagpatulong sa team ni Tulfo? Yung hindi siya may papalabas pero tutulong yung team nila para magsustento yung asawa niya? Hindi naman sila kasal. Pero nagawa ng paraan para mapilit yung lalaki na magbigay ng pera sa anak niya. Kami ni Kenneth, kasal kami. Baka mas matulungan ako kapag ganun, ano? Hindi naman kami i-interview talaga na ipapalabas eh. Yun na lang pala sigurong gawin ko. Mas mabilis kasi kumilos yung team nila eh. Ginawa nga ni Erica ang sinabi niya. Tumawag siya sa numerong ibinigay sa kanya. Nakakuha naman siya ng tugon. Ilang linggo lang din ang lumipas, kinausap silang dalawa ni Kenneth. May abogado pang kasama para masigurado na may alam sila sa mga legal na obligasyon. Walang nagawa si Kenneth dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya kapag hindi siya nagbigay sa bata. Wala siyang magiging takas dahil kasal sila at wala naman sa kanilang dumaan sa legal na proseso ng paghihiwalay. At kahit pa man ganon, bitbit ng bata ang apelyido niya. May naging kasunduan din sila na kapag nilabag ni Kenneth, posible siyang makulong. Noong silang dalawa na lang ni Erica ang magkasama, galit na galit siya rito. Talagang dinano pa sa ganito? Gusto mo yung magkakapahiyaan pa tayo? Parang lumalabas niya na hindi ka pa nakaka-move on sa akin eh. Kaya nanggugulo ka ng relasyon? Matagal na akong walang pakialam sa'yo. Ang pakialam ko, yung karapatan ng anak ko. Hindi pwedeng kayo lang yung masaya. Hindi pwede na yung mga anak ng babae mo lang ang bubuhayin mo. Na kung tutuusin, mas hindi mo pa nga obligasyon dahil anak yon ng ibang lalaki. Naging tatay ka sa kanila, pero sa anak mo, hindi. Inilalaban ko rito yung karapatan ng anak ko. Sinabi ko na nga sa'yo na magbibigay ako, di ba? Nasaan na yung bigay na sinasabi mo? Nung naaksidente nga ang anak mo eh. Hindi dumalaw nga, hindi mo man lang magawa. Hindi ka man lang nahiya. Di ba? Hindi ka nagbigay ng pera. Anong klaseng ama ka niyan, ha? Mas okay na to. Para naman malinawan ka na may legal kang obligasyon kay Apple. Hindi lang yung binuo mo siya para sirain yung pangarap ko. Malinaw ang usapan. Kailangan mo magbigay monthly. Kung hindi, alam mo na kung kanino ako lalapit. Oo na. Wala naman ako magagawa eh. Mukhang sapilit ang panlilimos to. Ang kapal ng mukha mo? Hindi ito sapilit ang panlilimos. Obligado ka sa anak ko. Wala akong pakialam kahit sino pa ang magalit sa akin. Kahit magmukha pa akong tanga at mukhang pera, kukunin ko ang dapat na para sa anak ko. Dinaan ko na ito sa legal na usapan. Wala na akong balak magmakaawa. Dahil sa oras na ikaw ang hindi sumunod, ibig sabihin, nagdesisyon ka ng makulong. Yun na yun. Matapos yung sabihin ni Erica ay agad na rin siyang umalis. Naging maganda naman ang takbo ng ginawa niya. Nagbibigay na si Kenneth kada sahod. Hindi pwedeng mababa sa kasunduan nila. Dahil doon, alam niyang nagagalit ang asawa ni Kenneth. Pero wala naman siyang magagawa. Una sa lahat, kasal sina Erica at Kenneth. Marahil, yun na lang ang isa sa naging maayos na desisyon na nagawa ni Erica. Para kahit paano, may hawak siya para sa anak niya. Halos 3 buwan na walang palya, pero dumating ang isang araw na sinabi ni Kenneth na wala muna siyang maibibigay dahil hindi pa dumarating ang sahod niya. Oh, anong sabi niya? Meron na raw ba ngayon? Wala pa rin daw. Ewan ko ba sa kanya? Pinagbibigyan ko hanggang sa next sahod. Sabi ko, 2 beses na bigay yung katumbas nun. Itinatabi ko rin kasi yung pera eh. Gumawa ako ng savings. Kasi iniisip ko na kapag lumaki na si Apple, may magagamit din siya. Alam mo naman, hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod. Para maging maayos ang future ng anak ko, hindi pwedeng pagdaanan niya kung anong napagdaanan ko. Hindi pa sumasahod? Te, siguro naman walang delay na sahod ng 10 days na, di ba? Saka company yon. Baka magwelga silang lahat doon. Pwede ba kung 1 day tapos naabutan ng holiday? Pero yung 10 days? Over naman sa kakapalan ng mukha yon. Over na sa pagiging sinungaling. Alam na niya kung anong mangyayari sa kanya. Nag-send nga ako sa kanya ng screenshot doon sa pangangamusta ng team ng Tulfo eh. Sabi ko sa kanya, isang sabi ko lang ng ginagawa niya, yari talaga siya. Buti na lang talaga may panakot ako sa kanya. Ay buti talaga.
Huwag kang papayag na spoiled niya yung mga hindi niya anak ha. Ganyan dapat, maging matapang ka. Pinagsasabihan nga ako ng ate niya, bakit naman daw ako umabot pa kay Tulfo. Nakakahiya naman daw yun kapag nagkaroon pa kami ng interview. Marami pang makakanood sa amin. Baka raw maging kahihiyan pa yun ni Apple kapag lumaki siya. Hoy, mas kahiyaya talaga yon kung malalaman na ang tatay niya sigbin na walang paninindigan sa buhay. Hindi dapat ikaw ang pinagsasabihan niya. Dapat yung kapatid niya. Tingnan mo, nung ikaw humihingi ng tulong sa kanya, di sila makapag-reply sa'yo. Na kesyo, buhay yun ng kapatid nila. Kaya si Kenneth lang ang pwede magdesisyon. Ngayon naabot ng kahiyan, lahat sila active na aatake sa'yo. Turuan nila si Kenneth, no? Di naman kamo aabot sa team ni Tulpo yan kung una pa lang nagsusustento na siya. Ang sabi pa nga sa akin, parang sinasagad ko naman ang sahod ni Kenneth. Parang wala na raw natitira sa kanya. Parang lahat na lang dapat ibigay kay Apple. Ay aba, natural tatay siya. Baka mo wala nang napupunta dun sa anak ng asawa niya. Ang sabi ko nga sa kanila, yun kasi ang binigay na percent ng abogado. Mababa na nga kako yun. May mas mataas pa doon dapat na ibibigay niya. Pero ako na yung naawa, kaya yung mababa na lang monthly. Hay nako, hayaan mo yan sila. Basta ikaw, ginawa mo yung tama para sa anak mo. Mga itsyosera lang sila. Sabay sa issue. Ako magpapatulfo sa kanila. Okay lang ma-interview ako pag mumumurahin ko sila. Hayaan mo na yun. Kilala ko si Kenneth. Kapag may kinalaman sa legal na usapan, matatakot yun. Mawawala talaga lahat sa kanya kapag nakulong siya. Ewan ko kung paglabas niya, may asawa pa siyang uuwian. At kung makakahanap agad siya ng trabaho. True! Basta kahit na anong mangyari wag na wag kang papayag na hindi siya magbibigay. Karapatan niya ng anak mo. Maging lalaki naman sana siya, no? Ilang linggo pa ang lumipas hanggang sa umabot na ng isang buwang hindi nagbibigay si Kenneth. Kaya bago gumawa ng aksyon si Erica, nakipagkita siya sa dating asawa para kausapin ito. Dahil kung hindi niya madadaan sa pakiusapan, ipapausad niya ang reklamo. Maawa ka naman. Hindi ko naman kaya yung laki ng pera na hinihingi mo. Hindi naman yun malaki Para saan ba naman yung 3K kada kinsenas? Mababa na nga yun, di ba? Malaki ang sahod mo monthly. Tapos kapag nakapag-close ka pa ng deal, may extra ka pang sahod. Hindi na nga sinasama yun Tsaka sa panahon ngayon, saan ba naman aabot ang 3K? Kasi naman nagpapaaral ka ng 3 bata. Tapos tumutulong din ako kina mama. Kahit sana 500 na lang munang maibigay ko. 500 monthly. Hindi pwede yon. Nag-aaral din si Apple. Tapos sa susunod na taon, kinder na yung bata. Papasok na talaga siya sa school. Alam nating magastos kapag kinder na. Kung alam mo lang magkano ang gastos ng isang bata sa isang araw, hindi kakasya yung 500 monthly na yan. Pang merienda pa lang ni Apple magkano na? Akala mo ata sa akin lang napupunta yung pera. Ang sabi kasi sa akin ni ate, ang laki na ng 3K kada kinsenas Magkano lang naman ang gastos ng bata? Kung bibili ka ng pagkain niya, hindi ba? Hindi naman lumalagpas ng isang kaban yung nakakain niya kada buwan Tapos sa grocery pa. Oh, malaki na yung 3K nun. Dapat nga raw, grocery na lang binibigay ko kada kinsenas para hindi ako malugi. Kasi hindi naman namin alam kung saan mo dinadala yung pera na para dapat sa anak natin Malay ko ba ginagamit mo sa pansarili? Kaya todo ka makagipit sa akin para magbigay ako ng sustento. Hindi ko dinadala kung saan ang pera. Sige, kung ayaw mo magbigay ng sustento, ipapaalam ko tong pinagsasabi mo sa attorney. Tandaan mo, may pinirmahan tayong legal documents. Andoon yung pangako mo kung magkano ibibigay mo kada kinsenas. Hindi naman kasali ang ate mo sa issue natin Huwag siyang mangialam dito. Matanda ka na, hindi ka bata na kailangan sumunod sa sinasabi ng ate mo. Magkaroon ka ng sarili mong utak. At abogado ang nakausap natin. Hindi lang yun eme-eme lang. Pero bahala ka. Hindi naman dapat ako nakikipagtalo pa sa'yo. Magkita na lang tayo sa korte. Isama mo ate mo para mapahiya siya dun. May anak siya. Dapat alam niya kung anong karapatan ng bata. Pero pare-pareho kayong hindi nag-iisip. Akala ninyo nilalamangan kayo? Para kay Apple itong ginagawa ko. Para sa karapatan ng anak ko. O yan, nananakot ka na naman. Hilig mo kasi yung pananakot ng ganyan Hindi ako nananakot. Alam mo naman na kapag sinabi ko, ginagawa ko. Buti nga ganito lang ginagawa ko
Kaya magpasalamat ka na nung nahuli kitang may kabit, hindi ko kayo kinasuhan dahil hindi ako makikipag-agawan sa ibang babae. Ang inaano ko rito yung para sa anak ko. Maintindihan mo rin naman sana ako. Kasi may mga bata rin naman akong sinusuportahan eh. Hindi mo naman anak yung mga yun, di ba? Oh, bakit ka mangangamba kung wala silang sustento? Nasaan yung mga tatay na mga yun, ha? Naging katulad mo, di ba? Hindi nagbibigay ng pera sa anak? Huwag mong akuin ang responsibilidad ng ibang tao. Ang gawin mo, yung responsibilidad mo sa totoo mong anak. Pwede mo silang ituring na anak mo, pero huwag mong talikuran kung sino ang tunay mong kadugo. Mag-asawa ka na nga lang ulit ng bago. Para yun na lang ang maging ama ni Apple. Para siya na bumuhay sa inyo. Nagpapatawa ka ba? Ha? Naririnig mo ba yung pinagsasabi mo? Talagang sinasabi mo sa akin na ipasa ko sa ibang lalaki yung responsibilidad mo? Hindi yun ganun kadali. Wala pa akong plano na magkaroon ng asawa. Kung saan-saan pala pupunta tong usapan natin eh. Para din naman yun sa bata ah. Para may maging tatay siya. Isa pa, hindi ko rin naman ginusto na magkaroon ng anak eh. Ah, wow talaga ba? Kaya pala iniwan mo yung isang anak para magpalaki ng 3 anak ng iba. Yung isang responsibilidad mo lang sana, ginawa mong 3 at umako ng anak ng iba. Nakakatawa ka rin talaga, ano? Hindi pa fully develop yung utak mo. Hindi gumagana ng naaayon sa edad mo eh. Nakakaawa ka mag-isip. Eh kasalanan mo rin naman kung bakit tayo nagkahiwalay eh. Di ba? Kung sana hindi mo ako pinalayas, edi sana walang problema na ganito. Sana kusa ako nagbibigay sa anak natin. Eh nung pinagtabuyan mo ko, sila lang naman yung tumanggap sa akin eh. Sa kanila ko naramdaman yung totoong pamilya. Nakakahiya naman sa panluloko mo sa akin, no? Nagpapaawa ka sa kasalanan mo rin naman. Eh sa akin naman ngayon ang bato ng sisi, ha? Ikaw ang nagloko, kaya pinalayas kita. Tapos tinodo mo, kasi hindi ka malang umako ng kasalanan eh. Sumama ka rin naman doon sa babae mo para bumuo kayo ng masayang pamilya. O wala na yon. Okay na. Hindi naman na rin kita babawiin sa kanya eh. Ang sinasabi ko na lang dito, yung sustento, ha? Huwag na natin palawakin ang issue. Kung sa sustento lang, hanggang doon na lang yon. Eh, pero hindi mo kasi ako maintindihan eh. Lagi kami nag-aaway ng asawa ko. May bago na kasi akong pamilya. May inuuna rin akong responsibilidad. Kaya mo naman buhayin si Apple mag-isa, di ba? Ako na lang yung nakikiusap sa'yo. Para na rin sa ikatatahimik nating lahat. Walang katahimikan to. Gawin mo kung anong responsibilidad mo. Tapos na ang usapan na to. Hindi akalain ni Erica na makikiusap sa kanya si Kenneth para sa ganong bagay. Kaya mas lalo niyang pinilit ang karapatan na para sa anak niya. Kahit na pagtulungan pa siya ng mga kapatid ni Kenneth. Hindi niya pinapansin ang mga yon. Ayaw niyang mabaliwala lang ang anak niya para panindigan ang ibang bata. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nagbibigay si Kenneth, kaya pinatawag ulit silang dalawa. Eh yun naman po ang sinasabi ko sa kanya. Pero palagi niyang sinasabi sa akin na yung ate niya hindi naniniwala na ginagastos ko ang pera para sa anak ko. May mga pinapakalat pa sila na sugarol ako. Pero handa ako sa investigasyon. Sige, maghanap sila ng ebidensya na nagsusugal talaga ako. Nagtatrabaho ako para sa amin ng anak ko, pero hindi ibig sabihin nun na wala na siyang makukuhang sustento sa tatay niya. Hindi naman yan ang napag-usapan natin eh. Di ba? Ayaw mo nga ipakita sa akin ng bata. Kapag sinasabi kong gusto ko siyang makasama, ayaw mo. Tapos, gusto mo bigay lang ako ng bigay ng pera? Nung nakaraan, ang sabi ko hihiramin ko muna siya kahit na ilang araw lang. Tapos bibili kami ng damit niya. Pero ano sabi mo sa akin? Perahin ko na lang. Wala kang sinasabi na ganyan. Isa pa, ayaw mo nga na makasama ang anak mo eh. Sinong nagsabi na ayaw ko? Kaya nawawalan ako ng gana magbigay ng sustento sa bata eh. Kasi hinahayaan mo magalit sa akin ang anak ko. Hindi ko tinuturuan si Apple na sumama ang loob sa'yo. Ayaw lang sumama sa'yo ng bata dahil hindi ka nagpapakita sa kanya. Hindi ka nagtatanong sa akin kung gusto mong makasama ang bata. Dahil sa mga sinabi ni Kenneth, nagkaroon na naman sila ng kasunduan na tuwing walang pasok si Kenneth, sa kanya mapupunta ang bata. Pero dapat magtuloy-tuloy pa rin siya sa pagsustento. Mas lalong nababahala si Erica. Hindi niya alam kung anong gagawin. Malayo ang loob ni Kenneth sa anak nila, kaya bakit biglang gugustuhin itong mag-alaga?
Ano tong ginagawa mo? Eh di ba gusto mo maging komplikado? Sige, sasabayan na lang kita. Talagang wala kang kwentang ama. Napakahayop mo. Hindi mo gusto makasamang anak mo. Ang gusto mo lang manggulo. Gusto mong pag-usapan natin ang tungkol sa karapatan, hindi ba? Ngayon, ako naman ang nanghihingi ng karapatan para sa anak ko. Ikaw tong aasa ng ganyan sa akin? Ikaw ang nagpupumilit nito, di ba? Sige, parehas tayo ngayon mag-asaran. Kukunin ko si Apple bukas. Hindi ko ibibigay ang anak ko. Pwes, hindi ako magbibigay ng sustento. Buwisit ka! Hindi ka makakapagreklamo niyan. Paano? Ikaw tong ayaw sumunod sa napag-usapan eh. Siguro naman malinaw na sa'yo tong gusto kong mangyari, di ba? Kung gusto mong maging tahimik lang tayong dalawa, huwag mong ipilit ang gusto mo. Para hindi ko rin ipipilit kung anong gusto ko. Ayaw mo ipaalaga sa akin ng bata. Simple lang. Huwag kang umasa na magbibigay ako ng pera. Ganun lang yun. Kung gusto mong matuloy ang usapan, edi sumunod ka para susunod din ako. Dahil alam kong kawawa lang ang anak ko kapag napunta sa inyo. Baka matroma pang bata. Iba naman kasi ang pag-aalaga ko. Baka mamaya maltratuhin lang yun ang asawa mo. O isa ganun na yun eh. Wala na tayong magagawa doon. At least, magbibigay ako para sa bata. Total, naghahabol ka lang naman din ng pera eh. Sige, sa'yo na yung pera mo. Pero sinisigurado ko sa'yo, hindi pa tayo tapos dito. Makukuha rin ng anak ko kung ano ang nararapat para sa kanya. Magpakasaya lang kayo kasi kayo ang nanalo. Pero may kasunod pa to. Okay, hindi rin naman ako takot eh. Kapag usapang karapatan, malamang meron din ako. Kaya hindi ako dapat natatakot. Huwag mo akong tinatakot ha. Kung kaya mo maging matapang, malamang kaya ko rin maging matapang. Nanginginig na sa galit si Erika, pero ayaw niyang ibigay ang kanyang anak sa ama nito. Alam na niya kung ano ang mangyayari. Kahit na kailan, hindi mapagkakatiwalaan si Kenneth. Lumipas nga ang ilan pang linggo, hindi nagbibigay ng sustento si Kenneth. Kapag nanghihingi sa kanya si Erika, sinasabi nito na ibigay na muna sa kanya si Apple. Kaya sinabi yun ni Erika sa kanyang kaibigan. Matalino talaga pagdating sa kagaguhan yung lalaki na yon, no? Siguro may nagsabi sa kanya niyan, kaya ngayon ginagamit niya sa'yo. May pera ka pa naman ba? Meron naman talaga. May ipon nga ako doon sa bigay niya. Tapos may trabaho naman ako. Ngayon naman nag-online shopping ako, pandagdag lang ba? Bala ko pa magdagdag ng pagkakakitaan. Siguro tama na muna yan. Kasi kung ipipilit mo lang, ikaw lang din ang magbibigay ng stress sa sarili mo eh. Tutulungan na lang kita magbenta ng ukay-ukay. May nakita akong pwedeng bilhan yung mura lang. Yun na lang muna pagtuunan mo ng pansin. Ganun na lang yun? Nabalitaan ko na lumaki na ang sahod niya Tapos kahit magkano hindi malang nakinabang ang anak ko. Tapos nakikita ko pa sa social media kung paano magyabang yung babae niya. Todo flex ng mga gastos ni Kenneth sa kanila. May nalalaman pa siyang salamat daw dahil responsable siya sa pamilya nila. Animal na yan. Paano naman naging responsable yun? Talagang swerte siya. Isipin mo yon na ibibigay ni Kenneth yung kailangan ng 3 niyang anak. Kaya ayaw magbigay kay Apple kasi feeling nalalamangan. Hayaan mo. Huwag ka may stress. Akong bahala sa inyo ni Apple. Ako ang gaganti para sa inyong dalawa. Ha? Ano namang gagawin mo? Basta, ako nang bahala doon. Huwag ka na may stress. Sisiguraduhin ko talaga na magdurusa yan sila. Talagang malaking aral ang matututunan nila. Ewan ko kung hindi siya magising sa kahibangan niya. Uy, huwag kang gumawa ng masama ha. Baka ikaw naman ang mapahamak dyan sa iniisip mo. Hayaan mo na lang kami sa problema na to. Ay, di pwede, bakla ka. Kakampi mo ako, no? Alam mo naman na tayo ang BFF, di ba? Kaya tong gagawin ko, tulong ko na rin sa inyo. Para matauhan niyang Kenneth na yan. Basta ikaw, ha? Focus ka lang sa goal mo at sa anak mo. Gotcha, girl! Hindi alam ni Erika kung ano ang balak gawin ng kanyang kaibigan. Pero huminto na muna siya sa pakikipag-usap sa dating asawa. Kahit sa mga kamag-anak nito, dahil wala rin naman siyang magandang nakukuha mula sa kanila. Puro na lang sama ng loob.
Isang buwan ang lumipas, malapit na magpasko nung mga panahon na yon, kaya kita na niya sa social media kung paano magyabang ang bagong asawa ni Kenneth kasama ang 3 bata na anak nito. Sa tuwing nakikita yon ni Erica, nakakaramdam talaga siya ng galit. Lalo na't matagal-tagal nang hindi nagbibigay si Kenneth. Kaya nung isang araw na nagkita sila, sinabi niya ang hinanakit niya. Malamang malaki ang magiging bonus mo niyan. Tapos kanino mo lang uubusin? Doon sa mga hindi mo anak? Kahit man lang Pasko, wala kang maibibigay sa anak mo? Sa Pasko, dali mo sa bahay para makapagbigay ako. Sakto yung mga ampaw ko sa bahay. May laman na yung tig-100. Agahan nyo lang ha. Baka maubusan kayo. Wala na ako maibigay. 100 ang ibibigay mo sa anak mo sa Pasko? 100 talaga? O bakit? Huwag mo kasing gawing mukhang pera si Apple. Ang bata pa nung bata oh. Kung ngayon gusto mo makita niya na pera ang mas mahalaga sa lahat, baka paglaki niyan mas malaki na hingin niyan. Huwag mo rin gawing spoiled. Dapat turuan mo siyang matutong magpasalamat sa kung ano lang ang naibibigay sa kanya. Talaga ba? Minsan ba naririnig mo ang sarili mo? Alam mo yun, bago ka matulog, parang naaalala mo lahat ng pinagsasabi mo sa akin. Tapos yung ginagawa mo sa buhay mo, ginagawa mo sa anak mo. Yun bang realization, ha? Ganon? Wala talaga? Ano bang iisipin ko kung wala namang mali? Bibilang ko kasi ng pamasko yung mga anak ni ate. Kaya wala akong matitira sa pera ko. Saka ang Pasko para sa pagbibigayan at pagmamahalan, di ba? Bakit parang kailangan mong magdemand para sa anak natin? Grabe. Grabe. Sobra yung galit na nararamdaman ko ngayon. Hindi ako humihiling ng bongga o kahit na ano. Iisa lang sana yung gusto kong marinig mula sa'yo. Yung may kinalaman man lang kay Apple. Yun bang makita ko man lang na inaalala mo siya bilang anak. Kaso, mas mahal mo pa pala mga pamangkin mo kaysa sa kanya. Ngayon sobrang linaw na sa akin ang lahat. Hindi ka na nga talaga magbabago. Alam ko na kasi kung anong kailangan mo sa akin Pera, di ba? Yun lang naman ang gusto mo kaya nakikipagkita ka sa akin Pero hindi mo na lang ako mapilit magsustento kasi alam mong may hinihiling din ako. Ewan ko sa'yo. Simula ngayon hindi na kita guguluhin. Totoo na to. Hindi na ako manghihingi ng tulong sa'yo o kahit na anong may kinalaman sa anak natin. Pero hindi ibig sabihin nito na tuturuan ko ang anak natin na magalit sa'yo. Iisa lang ang hiling ko. Sana hindi ka magsisi sa mga desisyong ginawa mo ngayon. Sana panindigan ka rin ng pamilyang pinaninindigan mo ngayon. At sana hindi dumating yung araw na kapag nagsisi ka, maging anak mo wala na rin puso para sa'yo. Yon ang nag-iisang hiling ko sa'yo ngayong Pasko. Sana maging masaya ka na. Sana nga wag mo nang maisip ang anak mo kahit na kailan. Huwag nang dumating yung araw na saka mo siya kikilalanin at babawian kapag wala na sa'yo ang lahat at naging miserable ka. Hindi na naghintay pa si Erica nang sasabihin ng dating asawa. Kusa na siyang umalis. Wala na talaga siyang kahit na anong nakikitang pag-asa. Kaya hahayaan na lang niya itong mas ituring na anak ang ibang tao kaysa sa tunay niyang anak. Total ay yun din naman ang gusto ni Kenneth, ang manahimik na lang sila. Hanggang sa sumapit ang Pasko, walang paramdam si Kenneth. Nibatiin man lang ang anak, maging ang mga kamag-anak nito, hanggang sa umabot ng sumunod na taon. Nagpatuloy na lang si Erica sa kanyang trabaho at pag-aalaga sa anak habang kasama niya ang kaibigan niya. Isang araw, tumawag ang kapatid ni Kenneth sa kanya at nagtatanong kung pwedeng kunin niya muna ang dating asawa. Nagtataka siya nung una pero sinabi sa kanya na wala raw itong trabaho at pinalayas na ng kinakasama niya. Nakikitira ito sa kanila pero wala silang pansustento sa kanya. Ay, bongga! Super happy ko talaga. O di ba? Ngayon naghihirap na siya. Anong gusto ng pamilya niya? Ikaw ang tutulong? Hoy, wag mo yan siyang tatanggapin ha. Sinasabi ko sa'yo, sasabunutan talaga kita. Hayaan mo siya magdusa. Dapat damihin niyang malala kung ano yung galit at sakit na nararamdaman mo noon. Hindi ko talaga siya kukunin. Saan ko naman siya dadalhin? Saan ko siya patitirahin? Alam nga naman na ako magpakain sa kanya.
Yung sahod ko sapat lang sa amin ni Apple. Tapos dagdag pa yung pag-iipon ko para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko pwedeng agawan yung anak ko para may maibigay lang sa kanya. Siya nga di ba? Ibang tao ang inuna niya noon. Hindi niya yun kadugo Yan! Ganyan dapat! Bahala siya sa buhay niya. Isipin mo yon, lahat ng meron siya, binibigay niya dun sa anak ng iba. Kaya wala dapat siyang karapatan na magreklamo kung may parusa na nangyayari sa kanya. Pinalayas siya kasi nakipagbalikan na yung dating asawa. May maganda na raw kasing trabaho o eksakto naman na nawalan siya ng trabaho. Ang pinagtataka ko, paano siya nawalan ng trabaho? Ilang taon na siya dun. Tapos, dedikado yun sa trabaho. Tapos ngayon daw, hindi makapasok sa kahit saang trabaho. Malamang kasi nga masama siyang ama. Wala siyang kwentang tao. Kaya ayun ang napala niya. O di ba? Yung ate niya todong suporta sa kanya sa mga kagaguhan niya. O bakit ngayon, tinatakwil na rin siya? Iba talaga kapag wala kang pakinabang sa isang tao Noon kasi, yung mga anak niya naging responsibilidad ng ex mo. Kasi nga wala siyang pera, di ba? Kaya ganyan talaga. Basta ako, nung nagsasama kami, kaya ako lang naman siya pinalayas kasi nga nagloko siya. Pero hindi dahil sa kung ano-ano pa. Pero bahala na siya dyan. May trabaho siya o wala. Hindi naman nagbago ang buhay namin ng anak ko. Wala pa rin naman siyang dulot sa amin. Huwag lang talaga akong guguluhin niya sa ganyan. Nako, tama na ang stress na naramdaman ko sa kanya. Yun na lang yun. Tama ka dyan. Hayaan mo siya maghirap. Ilang araw ang lumipas, palaging tumatawag ang ate ni Kenneth kay Erica. Palaging nagtatanong kung kailan siya pwedeng lumipat sa kanya. Dahil hanggang sa mga oras na yon, wala pa ring makitang maayos na trabaho si Kenneth. Kaya sa inis ni Erica, nagpunta siya sa bahay ng ate ng dating asawa. May mga bagay siyang gustong linawin. Bakit ba akong binubuliglig ninyo? Hindi ko responsibilidad ng lalaking yan Nagkaroon na yan ng bagong asawa, di ba? At ikaw naman, Kenneth, bakit ba Ano bang akala mo? May pananagutan ako sa'yo? Matagal na tayong hiwalay, hoy! Hindi ko kailangan ng asawa at mas lalong hindi kailangan ng anak ko ng tatay. Kasal tayo, di ba? Ibig lang sabihin nun, dapat obligasyon mo rin ako. Kahit na anong mangyari, asawa mo pa rin ako. Hoy, sa papel lang tayo kasal, hello? Hiwalay niya tayong dalawa. Kung yung anak mo nga na dapat obligasyon mo, tinalikuran mo, di ba? Dapat doon ka humingi ng pananagutan sa pamilya na pinanindigan mo. Hindi sa akin, hindi sa anak ko. Wala ka na sa buhay namin Hindi kita kargo. Doon ka sa mga taong binuhay mo. Tandaan mo sana yung mga araw na halos lumuhod na ako sa harapan mo para lang makapagbigay ka kay Apple. Tandaan mo rin yung mga araw na pinagtatabuyan mo kami dahil masaya kang buhayin yung anak na hindi naman galing sa'yo. Huwag naman sana masyadong makapal ang pagmumukha mo, ha? Kaya nga ako nakikiusap sa'yo Kung hindi mo na ako mahal, hindi ko naman ipipilit ang sarili ko Ang sinasabi ko lang, baka pwede mo naman akong tulungan. Ako naman muna ngayon. Labas na ako sa problema mo. Hindi kita anak para sustentuhan. Ang ginagawa kong pagpapakahirap sa trabaho ngayon para to kay Apple, hindi para sa'yo. Dahil kasal lang ako sa'yo pero hindi kita kaano-ano. Maghanap ka ng trabaho. Bumangon ka ng pangsarili mo. Hindi mo ako nanay na aakay sa'yo kapag nadapa ka. Pinili mo ang ibang tao, kaya wala kang dapat ihingi ng tulong sa akin. Yan ang pinili mo. Magkaroon ka ng paninindigan sa desisyon mo. Kung sana naging mabuti kang tao, kahit na naghiwalay na tayo, magagawa ko pang tumulong sa'yo. Pero hindi ganun ang ginawa mo Kaya bahala ka sa buhay mo. Kahit na anong pangongonsensya ng pamilya ni Kenneth, hindi siya nakinig. Kinausap pa siya ng ina ng dating asawa at sinabi sa kanya na parte naman ng pagsasama ng mag-asawa ang pagkakamali. Wala naman daw naging anak si Kenneth sa ibang babae. Baka makaya pa nilang maayos ang relasyon nila, basta wag lang siyang magmatigas. Dahil paglaki ni Apple, hahanapin niya rin ang kanyang ama. Pero buo ang paninindigan kay Erica. Hindi na siya magpapabalik ng isang taong nanakit sa kanya. Diba? Bakit naman ganun? Bakit ako naman ngayon ang pinipilit nila? Parang lagi na lang lumalabas na akong mali Pero bahala siya dyan. Hindi ko tutulungan yung tao na yun Anong gusto nila? Akong bubuhay kay Kenneth ngayon?
Hoy, kung ako nga hindi nila tinulungan nung hirap na hirap ang buhay namin ng anak ko. Ay nako, buti na lang hindi ka marupok. Sobrang proud talaga ako sa'yo, te. Lagi nila akong kinukonsensya na kapag daw nakabangon si Kenneth, wag akong hihingi ng tulong. Baka raw kapag may pera na ulit siya, hihingi ako ng sustento para sa anak namin. Sabi ko nga wala na akong balak magmakaawa pa. Kasi kung gusto niya talaga magbigay, siya ang magbibigay ng kusa. Hindi ko na siya kukulitin. Kung yung 3 anak na pinanindigan niya, todo ang luho tapos yan ano nangyari? Di ba iniwan siya? Kung yun ng mga yun hindi na konsensya. Kasi nga, hindi naman siya kadugo. Tanga kasi siya eh. Iniwan ng asawa at anak para sa babae na may anak na rin. Yan, buti nga sa kanya. Hindi pa ulit makakahanap ng work ngayon. Ang galing, epektibo talaga yung pangungulam na pinagawa ko sa kanya. Ha? Kulam? Anong pinagsasabi mong kulam? Ay, nadulas ako. Sorry. Okay, anong kulam? Ha? Kinulam mo si Kenneth? Huy, paano? Hindi. Ganito kasi yan. Hindi naman to yung kulam na yung bad na kulam. I mean, bad pa rin naman to. Pero di siya yung yung may sakit, ganon. Kasi tong kulam na ginawa ko, pampabigat lang sa buhay. Pero kulam pa rin yan. Loko ka. Bakit mo naman yung ginawa? Kasalanan kaya yung paglapit sa itim na kapangyarihan. Kasi naman imbiyer na ako sa kanya, no? Alam mo yung naawa na ako sa inyo ni Apple, tapos ayun, naisip ko na masyado siyang mayabang dahil sa pera na meron siya. Kaya sabi ko dun sa witch na gawan siya ng ritual na pampabigat ng buhay. Like, mawawalan siya ng work, tapos mahihirapan siyang makabangon. Para kapag bumagsak siya, doon niya malalaman kung ano yung mga mali na nagawa niya. Actually, bumagsak naman talaga siya pero hindi pa rin naman nakikita yung mali niya. Masyado pa rin siyang mayabang. Kaya hindi pa rin ako naawa sa kanya Kaya, sorry na ha. Hindi ko lang talaga matiis yung pinaggagawa niya Baka naman mapahamak ka niyan. Ano ka ba naman? Ako pa yung nag-aalala sa pinaggagawa mo. No, wala naman daw tong balik sa akin. Saka, hindi naman ganun ka-bad yun. Tingnan mo baligtad na nga lahat Siya nang nagmamakaawa. Pero saka ko na lang ipapalis yun kung makikita ko talaga na magiging matino na siya. Yun kung titino pa siya. Baka maging ganyan na lang siya habang buhay. Kasi naman ang yabang niya pa rin Ay nako, bahala na siya. Hindi na alam ni Erika kung ano pang sasabihin niya. Dahil nandyan naman na ang parusa sa dating asawa. Gusto rin naman niya yon, pero minsan kapag naiisip niya, para siyang nakokonsensya. Ayaw rin naman ng kaibigan niyang ipaalis agad ang kulam. Kahit kasi wala nang magandang nangyayari sa buhay ni Kenneth, masyado pa rin siyang mayabang. Isang araw, nabalitaan niya na may bago na ngang trabaho ang dati niyang asawa. Hindi naman niya pinakialaman kung anong trabaho yon, dahil wala rin namang magbabago. Hindi pa rin naman ito magsusustento sa anak nila. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng tawag. O bakit? Anong kailangan mo? Nasa trabaho ako. Baka may hiring kayo dyan. Ano ba namang trabaho ko rito? Tindera ako ng gulay sa palengke, hoy. Bakit naman kakailanganin pa nila ng ibang tao? Tsaka mababa ang sahod dito. Hindi mo kaya yung ganito. Di hanapan mo ako ng ibang trabaho dyan. Kailangan ko ng trabaho Tulungan mo naman ako. O ano yung sinasabi ng mama mo na minapasukan ka malaki ang sahod? Tapos pinagyayabang pa sa akin na makakabangon ka na sa buhay, kaya wag akong hihingi ng pera sa'yo? At wag ko na rin ihihingi ang anak ko? Akala naman ata niya magmamakaawa na naman ako para sa sustento na obligasyon mo naman dapat. Tanggal ako sa trabaho 2 araw pa lang ako doon. Nagkaroon ng problema sa kumpanya kaya kailangan magtanggal ng mga tao. Isa ako sa natanggal. Kaya ngayon, wala akong trabaho. Ilan na yung napuntahan kong interview. Tapos, wala namang kumukuha sa akin. Nagbabakasakali lang ako na baka dyan meron ako mapasukan. O kaya dun sa bakla mong kaibigan. Hindi ko alam kay Cherry. Mamaya magtatanong ako. Bakit mamaya pa? Ngayon mo na itanong. Alam mong kailangan ko ni. Hoy, ang galing mo naman. Ha? Bakit mo ako inuutusan?
ikaw na nga lang itong nakikiusap sa akin ah. Hindi mo ba alam na marami akong ginagawa? Maghintay ka kung kailan ako magsasabi. Hindi ko obligasyon na madaliin ang sarili ko para lang sa'yo. Naging matapang na rin si Erica. Tinulungan naman niya si Kenneth na magkaroon ng trabaho pero hindi talaga ito tumagal sa palengke. Madalas na tinatamad siya. At doon lang din nalaman ni Erica na dala rin pala ng kulam ang kawalan ng motibasyon kay Kenneth na magtrabaho. Dahil doon, tila ba bumaon sa kahirapan si Kenneth. Wala siyang matinong trabaho. Nakikitira pa rin siya sa kanyang kapatid. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos naman ang buhay ni Erica. Nakakaya na niyang punan ang pangangailangan ng anak. Doon nakita ni Kenneth na hindi nga talaga siya kailangan ng anak. Isang beses, naghintay si Kenneth na umuwi ang dating asawa. Gusto niya kasi itong makausap. Pero nung makita pa lang siya ni Erica, nakasimangot na agad ito. O ano, bakit nandito ka? Wala na akong ibang trabahong ibibigay sa'yo. Maghanap ka dyan. Ikaw naman kasi ang tamad-tamad mong pumasok. Binigyan ka na ng trabaho, ang arte mo pa. Magaling ka naman, di ba? Maghanap ka ng trabahong babagay sa'yo. Baba ng sahod. Gusto mo magsipag ako? Tapos may OT tapos hindi pa bayad? Ano ba naman yun? Paano naman ako bubuhayin yan? Kahit sarili ko hindi mabubuhay dun eh. O ngayon, ramdam mo na ako? Tapos single mom pa? Magastos pa magpalaki sa anak. Tapos solo kong lahat. Kung hindi ako tinutulungan ni Cherry, baka hindi ko na talaga kinaya eh. Sa sobrang mahal ng bilihin, sa dami ng gastusin, nakakaya kong lahat yun maitaguyod ko lang ang anak natin. Tapos ikaw, ganda ng trabaho mo. Laki na sahod mo. Ni hindi mo lang sumagi sa isip mo na baka nahihirapan ako. Sa bagay nga pala, hindi mo na yun dapat isipin. Ni hindi mo lang sumagi sa isip mo na kailangan ng anak mo ng pera. Tapos di ba tuwing hihingi ako sa'yo, wala kang maibigay? Kahit magkasakit o maaksidente ang bata, wala kang maibigay. Kasi iniisip mo na isa lang ang anak ko kaya dapat kaya ko yun, di ba? Nakaya ko naman siya kahit papaano. Kaya nga hindi na kita kailangan eh. Hindi ka na talaga namin kailangan. Alam ko na yun. Gabi-gabi na yun ang iniisip ko. Maniwala ka man o hindi, laging yan ang laman ng isip ko. Ngayon pa, no? Ngayon pa kung kailan wala ka na talaga magagawa para may maitulong sa anak mo? Kasi kahit sa sarili mo hindi mo nga mabuhay ngayon. Alam ko kung ano yung mali ko. Kaya nga nagsusumikap ako ngayon para makabawi. Ang tanga ko. Tanga-tanga ko sa mga nagawa ko. Na tama ka nga. Magsisisi ako balang araw. Sana yung ginastos ko sa kanila, ginastos ko na lang sa anak ko. Ngayon, mas lalong gusto ko makabawi. Gusto kong iparamdam sa kanya na handang sumuporta at sumustento sa kanya. Yung mararamdaman niyang prinsesa ko siya. Talaga ba? Ngayon pa kung kailang huli na ang lahat? Hindi pa naman huli ang lahat Pangako, kapag nakabangon ako, babawi ako kay Apple. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng hindi ko naibigay noon. Hindi ko kailangan ng pangako. Hindi kailangan ni Apple ang puro lang salita. Ang kailangan ng bata, yung may gawa. Dahil nakukonsensya ka lang ngayon. Dahil walang naiwan sa'yo. Kung hindi ba yan nangyari sa'yo, baka hindi mo pa rin kikilalanin ang anak mo. Sorry Hindi ko kailangan yan. Matigas ang puso ni Erica. Kailangan niya maging matatag kahit na naaawa na rin siya sa pinagdaraanan ni Kenneth. Kahit naman galit siya rito at halos isumpa na niya noon, hindi pa rin maalis ang awa niya. Alam niya kasi kung paano maging mahirap yung walang mapagkunan ng perang pantustos sa sarili. Pero parte yun ang parusa sa kanya para mas lalo siyang matuto. Ilang araw pa ang lumipas, walang naging balita si Erica sa dating asawa, maliban na lang sa patuloy nitong paghahanap ng trabaho. Nalaman na lang din niya kay Cherry na kinausap ito ni Kenneth. Nabigyan niya ng trabaho pero hindi niya sigurado kung hanggang kailan ito magtatagal. Feeling ko mga 1 linggo lang yun doon. Ang hirap kasi pakisamahan ng mga katrabaho niya Alam mo naman yon, ayaw nahihirapan. Gusto siya ang nasusunod. Baka magkaroon pa yun ng kaaway dun Bakit doon mo naman siya pinapunta? Isa yun lang naman ang may bakante Saka sinabi ko na yun sa kanya. Tapos ang sabi niya, sige lang daw. Pipilitin niyang kayanin.
Ay nako, bahala na siya sa buhay niya. Kawawa naman siya doon. Hoy, huwag kang maawa dyan ha. Deserve niya yon. Ipaalis mo na kaya yung kulam sa kanya. Para naman magkaroon na siya ng maayos na trabaho, tapos bahala na siya sa buhay niya. Hindi ko naman na rin siya kukulitin para sa sustento. Ay uwe, wag na muna. Masaya pa ako nakikita siyang nahihirapan eh. Para naman makita rin natin kung hanggang saan niya kayang magstay sa trabaho at sa sitwasyon. Para naman magkaroon siya ng character development. Wag mo na lang siyang isipin para hindi ka maawa. Pero kung sakali na matanggal nga, hayaan mo na lang siya ha. Para maging tahimik na lang din tayo. Basta hindi na muna ngayon. Hayaan mo na lang siya. Kung ano man yung paghihirap niya tama lang din naman yon. Huwag ka makonsensya ha. Hindi naman ikaw ang kumulam sa kanya no? Ako naman ang nagpakulam, kaya labas ka na doon. Akala nila 1 linggo lang ang itatagal ni Kenneth sa trabaho. Mababa kasi ang sahod, tapos hindi pa niya kasundo ang mga katrabaho niya. Kay Cherry kumukuha ng balita si Erica. Doon niya nalalaman kung paanong hirap na hirap si Kenneth sa bago niyang trabaho. Ang daming nangyayari pero nananatili pa rin doon si Kenneth. Isang bagay na nakakapanibago. Hindi siya agad ganon kabilis sumuko. Natuto siyang magtiis. Hanggang sa sumahod na ito sa unang pagkakataon. Hindi inaasahan ni Erica na magpapakita sa bahay nila ang dating asawa. May dala pa nga itong mga grocery. Sakto na naroon din si Cherry na nakita ang mga pangyayari. Ay, anong ginagawa mo rito? Ay, ano yan? Bakla ka? Bakit? Para kanino yan? Ang dami naman yan. Para dito sa inyo. Kalahating kaban muna. Tapos grocery. May mga biskwit dyan para kay Apple. Meron din mga prutas. Sorry, hindi ko alam kung ano yung favorite niya eh. Sa susunod na sahod ko, yun na lang ang bibilin ko para sa kanya. We, may malala ka bang sakit? Madeds ka na ba? Kaya nagiging mabait ka? Hoy, huwag ka ganyan ha. Kapag ang masamang damo biglang bumait, kinukuha ka agad ni Lord. Hindi. Kasi di ba nangako ko na babawi ako. Kaya yan, alam ko naman na wala pa yan eh. Pero yan pa lang kasi ang kaya ko sa ngayon. Sa susunod na lang kapag nakahanap ako ng mas magandang trabaho. Seryoso ka pala dun sa sinabi mo? Oo naman seryoso ako. Ang sabi mo ayaw mo ng puro lang salita, di ba? Kaya ngayon, may gawa na. Gusto ko rin naman patunayan sa'yo na hindi lang ako sa salita magaling. Nakaya ko rin yung tumbasan ng gawa. Paano yung sahod mo? Maliit lang ang sahod mo, di ba? Baka dito mo naman maubos ang kalahati tapos kapusin ka pa. Baka hindi ka pa makapagbigay sa pamilya mo. Baka magalit na naman sa akin ang ate mo. Sabihin na naman nun sa akin, maliit na nga ang sahod mo, inoobliga pa kita sa sustento. Hindi ko naman hiningi yan. Para to sa anak ko. Hindi ko naman kailangan hingi ng approval nila eh. Gusto ko makabawi kay Apple. Kaya ginagawa ko to. O sige na, aalis na ako. Wait lang. Totoo ba yung nakikita ko ha? As in legit? Oo, ata. Ewan ko. Di ko rin alam. Kahit naman ako hindi makapaniwala Baka ano niya lang yan. Suhol niya para kunwari nagbago na nga siya. Ewan, bahala siya. Tingnan na lang natin sa mga susunod. Kapag nagpapanggap yan, mananawa rin naman yan kaagad. Kilala ko yan. Hindi makapaniwala ang magkaibigan sa nakikita nila. Akala nila 1 beses lang yun mangyayari. Pero kada sahod ni Kenneth, nagbibigay siya ng kusa para sa bata. Minsan, binibilhan niya ito ng damit o mga gamit na kailangan ng bata. Kaya hinahayaan na lang ni Erica kung ano ang ginagawa ng dating asawa. Para naman yun sa bata. Isang araw, bumisita si Cherry sa bahay ng kaibigan. Nakita niya na may mga bagong gamit si Apple. O ano yan? Bili ni Kenneth. Ang dami naman yan, girl. Oo, umalis sila kanina ni Apple. Gumala sila sa mall. Sabi niya bagong sweldo siya. Oh, buti pinayagan mo siyang hiramin ng bata. Samantalang noon ni ayaw mong ipahawak sa kanya yung anak ninyo. May himala na rin talaga nangyayari, ano? Oo, wala namang masama dun. Total, anak niya naman si Apple. Tsaka wala silang bonding dalawa
Nakikita ko rin na nagiging maayos na siya ngayon. I mean, yung alam na niyang obligasyon niya. Mukhang tuminu-tinu naman na rin kahit papaano. Saka parang nawawala ang stress niya kapag kasama niya ang anak niya. Ngayon alam na niya gaano kasaya makipag-bonding sa anak. Yung palang isa sa sasabihin ko. Balita ko nga na hirap daw siya sa trabaho niya eh. Paano? May bully doon. Kaso, di naman makaalis. Takot din naman siyang mawalan ng trabaho. Ayun, di ko akalain na makakatis pala siya ng ganun katagal, no? Kasi dati ang bilis niya sumuko sa trabaho eh. Paano? Mabilis din kasi siyang makuha. Kaya akala niya ganun palagi. Ngayon, natuto na rin siyang magpahalaga. Hindi lang sa trabaho, pati na rin sa anak niya. Mukhang totoo na dedikado na siya sa buhay niya. Hindi na yung katulad noon na sobrang yabang, pero hindi naman nagsusustento sa anak. Siguro okay na yan. Tanggalin mo na yung kulam para makahanap na rin ng maayos na trabaho, para makaipon na rin siya para sa sarili niya. Hayaan mo na siya. Kung babalik siya sa pagtalikod sa anak niya, kasalanan na niya yun. Buhay niya yan eh. Magsustento man siya o hindi. Sure ka ba? Oo naman. Tsaka ayoko na rin ng mabigat sa utak na iniisip ko na kinulam siya dahil lang sa akin, no? Hoy, baka love mo na ulit siya, ha? Hoy, hindi no. Itong ugnayan namin para lang to sa bata. Saka maiintindihan din ni Apple kung anong meron sa amin ng daddy niya. Hindi ko rin naman siya iniiwas sa bata. Nasa kanya na yon kung paano niya gugustuhin magkaroon sila ng bonding ng anak niya. Basta, ipaalis mo na yung kulam. Okay na yan. May natutunan naman na siguro yun. Sinunod ni Cherry ang sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Natanggal naman ang kulam pero takot pa rin si Kenneth na sumubok na maghanap ng bagong trabaho. Iniisip niya na kapag umalis agad siya, baka matagalan na naman siyang makahanap ng trabaho at matigil siya sa pagbibigay ng sustento sa anak. Ngayon pa ba na nagiging malapit na sila ng anak at nakikita niyang masaya ito sa mga naibibigay niya? Isang araw, umuwi siyang kasama si Apple. Nakatulog sa biyahe. Pagod na pagod. Sobrang saya niya maglaro eh. Ang dami kasing bata na kasing edad niya lang. Sabi nga niya balik daw siya dun sa susunod. Ang sabi ko, pakabait lang siya sa'yo para makabalik kami dun. May hiring pala doon sa company ng jowa ni Cherry. Baka gusto mo lang, pwede ka naman doon. Nasabi ko na rin yun kay Cherry. Kung gusto mong araw, isend mo na lang sa kanya yung resume mo. Pwede mo naman yun sa messenger eh. Hindi ko alam. Baka hindi rin ako makuha dun. At least, dito sa trabaho ko, napagtiyagaan ko naman na. Subukan mo lang, wala namang masama. Kung makukuha ka, edi maganda. Kung hindi, hanap ka ng ibang trabaho. Alam naman na yun ni Cherry, kasi ako yung una niyang sinabihan. Kaya sabi ko sa kanya, tulungan ka makapasok dun. Thank you ah. Sige na, umalis ka na. Alis na kaagad? Di ba pwedeng dito muna? O ano namang gagawin mo dito? Tulog naman na si Apple. Tsaka wala ka rin namang tutulugan dito. Umalis ka na lang. Usap lang muna tayo. Tungkol saan? Tungkol sa bata? O bakit? Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Okay naman tong ganitong setup. Huwag ka na maghangad ng iba. Ayoko na rin ang kahit na anong ugnayan sa'yo. Basta lahat ng pag-uusapan natin tungkol lang sa anak natin. Hanggang doon na lang tayo. Wala na talaga? Wala na. Sa mga sumunod na buwang nakalipas, nagkaroon ng bagong trabaho si Kenneth. Doon na sa mas malaking sahod, kaya naibibigay na niya ang kailangan ng anak. Kusa niya yung ginagawa. Hindi na niya hinihintay na manghingi si Erica. Habang si Erica naman, hinahayaan na lang siyang gawin kung ano ang gusto niya. Maganda naman ang naging resulta ng pagbabago ni Kenneth. Dahil yon sa kulam, kaya may takot na rin siyang gumawa ng mali. Iniisip niya na yun na ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya at hindi na niya sasayangin pa. Hindi lang si Apple ang inaasikaso ni Kenneth dahil maging si Erica. Nagbibigay rin ng panahon sa dating asawa. Isang araw, nagkita ang magkaibigang sina Cherry at Erica habang ang usapan nila ay tungkol pa rin kay Kenneth. Pero at least, mas okay naman na siya ngayon, di ba? Hindi tulad noon. Parang ayaw niya nang kilalanin ng anak niya. Ay, buti na lang nakabawi-bawi rin siya kahit na papano. Pero di ko talaga akalain na ganyan ah. Kahit naman ako, no? Akala ko nga hindi na siya magbabago.
Aminin, laking tulong ng kulam. Malaki talaga. Parang nauntog yung ulo niya eh. Tapos doon siya nagising sa mga kalokohan niya. Paano? 3 anak na hindi naman kanya ang ginawa niyang spoiled. Ang ending, babalikan din ng babae yung asawa niya. Kung hindi ba naman siya magalit sa sarili niya nun eh. Basta sana nga magtuloy-tuloy na to. Para naman sa bata. Huwag naman yung kapag nakakilala na naman siya ng iba, saka naman balik sa kalokohan niya. Baka hindi na naman niya kilalanin ng anak niya. Aba, kilala na siya ng mangkukulam. Mas madali lang ulit yung gawin. Hoy, wag mo na ulit yun gagawin ha. Hayaan mo na siya. Kung may sisirain siya ngayon, yun na talagang kasalanan niya. Bahala na siya dun. Basta alam ko lang masaya si Apple ngayon. Pero hindi pa rin ako kampante. Bahala siya. Kung magtutuloy-tuloy yan na kusa niyang ginagawa, di masaya. Kung manawa siya, problema niya na rin yun. Ilang buwan pa ang lumipas, nakikita naman ni Erica na kusa na talagang ginagawa yon ni Kenneth. Kaya hanggat alam pa ni Kenneth ang pagiging responsabling ama, hinayaan na lang niya ito. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng kanilang anak at magkasama silang dalawa. Simpleng pagsasalo-salo lang naman yon kasama ang mga kaibigan ng kanilang anak. Wala lang ang pamilya ni Kenneth dahil mukhang hindi pa rin sila maayos kay Erica. Ang ate kasi ni Kenneth hindi kumbinsido na kusang nagsusustento ang kapatid niya. Iniisip niyang pinipilit na naman ni Erica. Pero hindi na kailangan pang patunayan ni Erica ang kanyang sarili. Si Kenneth naman din ang nagtatanggol sa kanya. Nung wala na ang mga bisita, nagmamadali na rin si Cherry na umalis. O sige na, aalis na muna ako. Bahala na kayo dyan ha. Kaya nyo na yan. Malaki na kayong dalawa. Enjoy and kiss kayo later. Hoy, anong kiss? Baliw ka. Tulog na ba si Apple? Oo, kaya pwede ka na umuwi. Kung hindi ka uuwi, dyan ka sa sala matulog. Matigas lang, wala kasing extra foam eh. Salamat pala ha, masaya si Apple. Kaya nga natutuwa ako. Kaya gusto ko na makita siyang masaya palagi. Oh, uuwi ka ba o dito ka? Oo, uwi na ako. O sige, baka naghihintay na yung asawa mo. Wala naman akong asawa Jesus, ikaw pa? Hindi mabubuhay na walang babae. Well, wala rin naman akong pakialam doon. Kahit mag-asawa ka pa o magkaroon ka ng anak, basta ikaw na lang ang bahala kung anong gagawin mo para maging responsable kang ama. Napatawad mo na ba ako? Hindi mo na dapat iniisip yun. Basta wag ka lang gagawa ng ibang bagay na makakasira ng anumang meron tayo ngayon. Alam mo ang limitasyon mo. Si Apple lang ang iintindihin mo, hindi ako. Kasi kahit na anong gawin mo, hindi na tayo magkakabalikan. Yun na lang ang tanggapin mo. Wala nang pagmamahal dito Para na lang sa bata. Pinanindigan ni Erica ang mga salitang sinabi niya. Basta ang alam niya lang, hanggat masaya ang bata sa pagkakaroon ng koneksyon sa ama, hahayaan niya lang. Pero hindi na para magsama ulit silang dalawa. Matagal nang sira ang kanilang pagsasama, kaya mas magandang manatili na lang silang ganon. Makakakilala pa naman sila ng ibang tao na maaari ding magbigay ng tunay at tamang pagmamahal sa kanila. Sa ngayon, si Apple ang iniintindi nila, wala nang iba. Sa kasalukuyang panahon at taon, maayos pa rin ang samahan ng mag-ama. Kusang gumagawa ng paraan si Kenneth para lang patunayan ang pangako niyang babawi siya sa anak. Yung mga panahon na sinayang niya sa ibang tao, gusto niyang higit at sobra pa ang meron ng kanyang anak. Wala pa ring bagong karelasyon sina Kenneth at Erica, kaya hanggang ngayon ay nanunuyo pa rin si Kenneth. Umaasa na baka may maayos pa kahit nahuli na ang lahat. Sadyang si Erica ang hindi na kaya pang tumanggap ng pagmamahal. Pero hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang mahalaga, natuto na si Kenneth maging isang responsableng ama. Isa sa mga pinakamabigat na desisyong maaaring kaharapin ng isang mag-asawa ay ang paghihiwalay. Kapag naghiwalay ang mag-asawa, kadalasan ang iniisip lamang ay ang pagtatapos ng relasyon. Ang sakit, ang sama ng loob, ang pagkabigo.
Ngunit sa likod ng desisyong yon, may isang bagay na hindi kailanman dapat mapag-iwanan. Ang responsibilidad sa anak. Ang paghihiwalay ng mag-asawa ay maaaring wakas ng pagsasama bilang magkapareha, ngunit hindi ito wakas ng pagiging magulang. Lalong hindi ito wakas ng pagiging ama. Ang pagiging ama ay hindi titulo na nawawala kapag nawala ang asawa. Hindi ito kontratang pwedeng tapusin kapag hindi na masaya ang relasyon. Ang pagiging ama ay habang buhay na pananagutan na nagsimula sa sandaling nabuo ang bata. Kahit magbago ang sitwasyon ng relasyon, ang obligasyon ng ama sa anak ay nananatili. Tunay na walang perpektong ama, pero may responsabling ama. Klase ng ama na hindi tumatakbo sa obligasyon. Tandaan na ang sustento ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-ako. Pag-ako na may bunga ang bawat kilos. Pag-ako na ang pagiging ama ay hindi kondisyonal, hindi pansamantala at lalong hindi nawawala sa oras na kailangan siya. Ang sustento ay obligasyon, hindi lang basta pabor. At ang dangal ng isang lalaki na susukat sa kanyang paninindigan. Malalim ang usapin tungkol sa obligasyon. Tunay na may mga ama na kinalilimutan yon kapag hiwalay na sa asawa. Sa mga amang nakikinig ngayon, naway wag sanang takasan ang pagsusustento sa mga bata. At sa mga ina, naway maging responsable ang ama ng inyong mga anak. Kayo ba mga apo, anong opinyon nyo ukol sa kwento ng buhay ni Erica? Maaari nyo yang ibahagi para amin ding mabasa. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral para sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.